Sumainyo ang Panginoon. Kailan magugunaw ang daigdig. Napaka masaya lang ang topic at madali makaagaw ng atensyon pag pinag-usapan natin ang magugunaw ng daigdig. Maliwanag ko na sinabi ni Jesus na at hindi niya sinagot kung kailan. Pero mahalaga ang pagdinilayan natin dito sapagkat sabi nga natin, ito ay nakaka-apekto sa anumang uri ng pagkilos ng tao. Sa ikalawang pagbasa nakita natin na may ilan kasi na naging ayaw na magtrabaho. Kakain na lamang kung sabi yun sa tao, hindi magtrabaho ay huwag pakainin. Pero bakit tayo na magtrabaho? Mamumuna nga rin daigdig. So yun ang isa nating request ng kanilang action. Pero anong bagay yung tinayang ni Jesus? At ito ay ipinamanig na sa pamamagitan ng pagkapasok ng templo ng Jerusalem. Noong nakaraang linggo, pinag-usapan namin sa dakilang kamistahan na pagkatatag at pagkatalaga na Basilika ni San Juan Letran ng Literato Lateral na tungkol sa templo ng Jerusalem. Pero ayaw yung ulitin ko namin, no? Kasi yung templo ng Jerusalem, yun ay pride ng mga Israelita. Ang akala nila hindi magugunaw. Kaya nga, yung unang templo ng Jerusalem ay ginawa ni Hari Salomon. Nawasan ito. Bakit? Sinakot sila ng Babylonia. At ang ilan sa kanila ay in exile, ginawang bihag sa Babylon. Present day Babylon, Iraq. Ngayon, yung Babylon, nilusog naman ng Persia. Noong nilusog ng Persia ang Babylon, naroon lang mga Israelita pa rin sa Babylon. So natalo ng Persia ang Babylon. Anong ginawa ng Persia sa mga Israelita? Sabi sa mga Israelita, bumalik kayo sa Israel at itayo ninyo ang templo ng Jerusalem. Yun ay sa panahon ni Cyrus the Great, King Cyrus the Great ng Persia. Present day Persia, Iran. Noong nakaraang linggo, sabi nga ho ay noong mga Hudyo na alin, 46 taon na tinayo ito. Yun yung panahon ni King Herod. So, pinatayo ni King Cyrus, pero pinagandaan ni King Herod, pinalaki. For the period of 46 years. Yung nakalagay sa banal na kasulatan. Pero nasira ang ikalawang templo ng Jerusalem. Kailan nasira? Year 70. 47 years pagkamatay ni Jesus. So ngayon ay 2025, year 2021. Bakit nasira? Sinira ng mga Romano. Bakit sinira ng mga Romano? Nag-aplas kasi ang mga Israelita sa Roman Empire. Sa talit ng mga Romano, winasak nila ang templo ng Jerusalem. Hanggang ngayon, wala pa yung templo ng Jerusalem. Kung pupunta kayo sa Israel, anong makikita doon sa lugar ng templo ng Jerusalem? Mosque ng mga Muslim. Pero bahagi yun. Maliwanag natin, may mga templo na mawawasak. Hindi po yan bahagi. Ano yung mga templo pwedeng mawasak? At huwag natin mga magandali, mas mahalaga yun sa Diyos. Yung templo ng seguridad. Kayamanan, trabaho, lupa, bahay,
bahagi nyo, nawawala sa planet. At marami nawasan ng kabilang nakalipas na bagyo. Tayo ay nagpapasalamat at tayo ay hindi naapektuhan ng nakalipas na bagyo. Pero maraming nawasan na nakalipas na bagyo. Yung mga tinuturing ng mga templo ng seguridad. Ano pa? Yung templo ng identity, karangyaan, yung mga pangalan, bahagi yung mga titulo, yan po ay natutunisan, nawawala. Yan ay napapahirap. Ano pa? Yung templo ng comfort. So, ang gusto ng tao ay maging comfortable. Kung maaari, bahagi yan. Kung minsan pinagpapalo ng Diyos sa comfort. Anong sabi ni Jesus? Huwag niyong pamawakan yan. Yan ay katulad ng templo ng Jerusalem ay pwedeng mawasak. At ano yung kasiguraduhan na makita natin? Dalawa. Una, sinabi ni Jesus natin, uusipin kayo, pahihirapan kayo, kayo ay ikumulo, kayo ay ipagkakanulo. Bahagi nyo, may manghuhula sa inyo. At medyo matindi, kasi hindi rin. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga anak, mga kapatid. That is very intimate. Kaya, bago kayo magtatap, bakit kayo na may mga nagkanulo sa inyo? Huwag lang kayong huwag kayo ang magkakanulo. Pero ano sabi ni Jesus? Sa gitna ng maraming maposik, sabi nga, lalo-lalo na, yun ay ramdam ng unang 300 taon ng ating pananampalataya. Hanggang ngayon, mayroon pa rin umuusig sa atin at may nagkakanulo sa atin. Gawa ng kayamanan. Kayo ay iskam. Kayo ay nulukoy. Kayo ay kukurap. Sabihin na ipagagawa kayo ng blood control, yung pala ay malulunod kayo sa baha. So, bahagi nyo, marami yung hudas sa daigdig na ito. At yun yun, maliwanag na sinabi na yung kaya mag-ingat tayo. Tayo ay pinag-iingat. Pero alam nyo, sa gitna ng mga pag-uusip na ito, sa gitna ng mga hudas na ito, anong sabi ng Jesus? Bibigyan ko kayo ng katalinuhan. Kaya humingi tayo ng katalinuhan sa Diyos. Bahagi yun, bibigyan ko kayo ng katalinuhan natin para sagutin ang lahat ng mga itatanong sa inyo. Bahagi yun na kung saan ay makita natin na tayo hindi na makatugon sa kanawagan ng buong kapal. Ano naman sabi ni Jesus? Na kahit ang isang buhok ninyo ay hindi Ibig sabihin, pangalagaan tayo ng Diyos. Pangalagaan. At hindi bahagi ng kanyang pangako sa gitna ng mga pangyayari na pwedeng ganasin ng mga sumusunod sa kanyang panawagan. Kaya lang, sana po ay magkaroon tayo ng lakas. Hindi basta lakas. Yung dahil pa na ginamit ko sa Ebanghelyo ay maging tapat hanggang wakas. Resilience, adaptability. So, bahagi nyo, isa rin bigyan uri ng katalinuhan. Maging resilient, maging matatag. Hindi na mo katalinuhan ang sumagot kayo sa mga exam. Hindi na mo katalinuhan na kayo ay magaling makiramdam.
Hindi lang yung katalinuhan natin na kayo ay magaling magmula ng tao. Ngunit dito lang natin yung katalinuhan natin maging matalang hanggang wakas. Alam niyo, isa ko sa mga kahinaan natin mga Pilipino, yung tinatawag natin ningas kulto. Ano? Kapag kung sa inuman, ang liyab-liyab, magaling mo sa una. Ano? Yung hamon ay pinahayag sa atin ng mga kapalian. Ano? Sabi nga natin, tayo ay tinatawagan natin umago na maging matatag tayo hanggang wakas. Ang tawag natin yan ay adversity quotient. Ano? Adversity quotient. Ninalain sa ng Diyos natin. Isang katalinuhan yung na maging patuloy tayo matatag. Huwag kayong mangurakot kahit na maraming nangurakot. Huwag niyong gawa ng masama ang mga tao gumagawa ng masama sa inyo. Bahal ito ang makita natin. Pinakailangan natin, ipakita natin na yung pagkukulang sa panawagan ng Diyos bilang mga tunay na mga alagad ng sasere. Tayo ay tumutulong sa Kanya, hindi lang ngayon, hindi lang bukas, ngunit hanggang katapusan. Kung hanggang saan man darating